Okay, so practice problem tayo. Try natin hanapin ang area bounded by y equals x squared and y equals x plus 2. So, again, ang first step is to hanapin natin yung intersection. Kasi ang intersection nitong dalawang function na yan, dalawang linya na yan, or actually hindi linya isa, pero ang intersection niyan, yun yung magiging limits natin, no? Okay. So, let us solve. So, y is equals to x squared. Tapos, meron kang y is equals to x plus 2. So, ang isang ang isang technique para malaman kung ilan yung points of intersection mo. Ang points of intersection mo ay equal sa kung ilan yung functions mo. So, in this case, dalawa yung functions mo. Therefore, dalawa din ang points of intersection. Pero hindi ito for most cases lang to, kasi merong cases katulad ng sa cos sa mga trigonometric functions. But anyway, let us solve this. Since parehas silang y, meaning to say equal daw sila sa isa't isa. So, equate natin sila sa isa't isa. Tapos, ilalagay ko itong dalawa dito. So, after this, isa-solve ko sila for x. So, para makuha ko si x, ilalagay ko lahat ng x sa isang side. Isasama ko na rin si 2. So, magiging x squared minus x minus 2 is equals to 0. Tapos, ipa-factor ko ito. Right? So, using the tic-tac-toe method, negative x plus negative 2. Ano ang factors ni x squared? Yan ay x, dalawang x, right? Ano ang factors ni negative 2? Yan ay pwedeng negative 2 times 1 or 2 times 1 or negative 2 times negative 1. Joke lang, hindi pala yun. Pero yun. So, try natin si negative 2 tapos si 1. So, cross multiply. This is 1x or x lang. Cross multiply. Ito ay negative 2x. Para malaman natin kung tama ba yung factors, ipag-add natin tong gitna, tapos dapat magre-result siya sa negative x. So, negative 2x plus x is negative x. Therefore, ang factors mo ay si x minus 2. So, lagay natin x minus 2 at si x plus 1. So, multiplied by x plus 1 equals 0. So, i-equate ko lang itong dalawang x's na to with 0. So, ito ay magiging x is equals to 2. Tapos, ito ay magiging x is equals to negative 1. Tama, kasi x, negative 2, equate mo sa 0. Solve for x equals to 2. Ganun din dito. Okay, so now nahanap na natin si x. Yung dalawa mong x, let us solve for y. So, when x is equals to 2, gamit ka ng kahit anong equation sa dalawang yan. So, ito na lang ako kasi mas madali ito eh. So, y is equals to x squared. So, substitute natin si x. So, magiging y is equals to 2 squared is 4. Therefore, ang una mong point of intersection ay 2, 4. Right? So, solve natin yung pangalawang x. Negative 1. When x is negative 1 and y is x squared, so negative 1 squared, that is just 1. Therefore, ang pangalawang mong point of intersection ay negative 1, 1. Okay? So, okay na tayo. Nakuha mo na yung points of intersection. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay i-graph natin or i-sketch natin yung function. Itong y is equals to x squared, that is just a parabola. Ito ay line. Pero kung, don't worry, kung hindi mo alam yon, pwede ka na lang gumawa ng table of values. So, paano ka gagawa ng table of values? And then, teka, ilagay muna natin tong dalawang to. So,
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, ang first point of intersection daw ay si 2 to 4. So, 2, 4. So, that is 2 sa x at 4 sa y. So, therefore, ito yon. Gagawin natin black na lang. Ayan. Pangalawa is to, negative 1, 1. So, when x is negative 1, y is 1. So, ito raw ang points of intersection natin. So, dyan magbe-meet yung dalawa nating function. So, since isipin natin, hindi natin alam na parabola to, di natin alam na isa lang tong linear line. Ang gawin natin, gumawa tayo ng table of values. So, ito, for y is equals to x squared. So, gawa ka ng x dyan. Y. Tapos, magbibigay ka lang naman ng value ni x. Pero anong value ni x? Pwede naman kahit ano. Pero para hindi ka na mahirapan, gamitin mo na lang to. So, diba, dito, nag-start. So, this is negative 1. Dito, nagtapos yung intersections nila. So, this is positive 2. So, therefore, from negative 1, from negative 1 to positive 2. Ang mga magiging values ni x. Hopefully, nag-gets nyo naman yun. Pero, anyway, kahit ano namang kahit anong values na yun. Pero, since ito lang naman yung kailangan natin na part, dun ka na lang, di ba? Para hindi ka na mahirapan. So, negative 1 squared is just 1. 0 squared is 0. 1 squared is 1. And 2 squared is 4. So, pwede na tayo mag-graph. So, ilagay muna natin yung points. So, negative 1, 1. Ito na yun, di ba? Ito na yun 0, 0, ito yun. 1, 1, ito yun. And 2, 4, ito na yun. So, as you can see, isa siyang parabola. No? Pagka binuo mo to, dito banda, magiging parabola yan. So, i-trace out na natin siya. Hindi man lang. Yan. So, yan yung y is equals to x squared. How about yung isa? For y is equals to x plus 2. So, ito ay x. Ito ay y. Gawin din natin yung same bounds. So, gawin na lang natin same values ni x. So, negative 1, 0, 1, 2. So, negative 1 plus 2, that is 1. 0 plus 2 is 2. 1 plus 2 is 3. And 2 plus 2 is 4. So, negative 1, 1, that is, ito na, right? 0, 2. So, 0, 2, ito yun. Ito yun. So, gawin natin red. 1, 3. Ito yun, 1, 3. And then 2, 4. 2, 4, which is eto na. So actually ipantay natin kasi hindi pantay. 1, 3. Siguro mga ganyan. Yan. So actually straight line dapat yan. Hindi lang pantay yung ginawa ko, pero straight line yan. Basta ayan na yung yung sketch lang naman yan, hindi man importante. So, meaning to say, ang kukunin nating formula, yan nga natin. Connected dapat to Connected dapat yan dito Kaso, ang pangit ko sa mag-drawing kaya hindi na naging connected Pero yun. So, ang meaning kasi, ang kukunin mong area ay itong part na yan. Right? So, pipili ka na ngayon kung horizontal strip o vertical strip. Sige nga, isipin natin, vertical strip ba o horizontal strip? Start muna tayo sa vertical strip. Ano nga ba ang horizontal pala. Ano nga ba ang formula ng vertical strip? Ang formula ng vertical strip is
Wait lang, sulat natin. Ang vertical strip. Ang formula ng vertical strip ay A is equals to x sub 1 to x sub 2 y high minus y low, right? dx. So, kung hindi nyo alam kung paano nakuha yan, balik kayo dun sa previous video. Y high minus y low dx. So, pagka gumamit tayo ng vertical strip, meron ba tayong consistent na y high at meron ba tayong consistent na y low? Kasi pag gumamit ka ng vertical strip, ito yung y high mo eh. At ito naman yung y low mo. So, if gagamit ako ng vertical strip, meron ba akong consistent na y high? So, dito, ito pa rin ang y high ko. Dito, ito pa rin ang y high ko. Dito, ito pa rin ang y high ko. At ito pa rin ang y low ko. So, meaning to say, consistent yung y high, consistent rin si y low. So, try naman natin for horizontal strip. Hori strip. Japanese. So, A is equals to y sub 1, y sub 2. Tapos, meron kang x r minus x. X right minus x left. dy. So, again, pinakita ko sa inyo paano yun i-derive sa previous video. So, si x right. So, gagamit ako ng horizontal strip pag ganyan, ano? So, si x right ko ay ito. Si x left ko ay ito. Dito, si x right ko ay ito pa rin. Ay, tanga, ito pala si right. So, ulit. So, pag gumamit ako ng ganyan, ito yung x right ko. Ito pa rin yung x left ko, right? Dito, ito pa rin yung x right ko. Ito pa rin yung x left ko. Consistent so far, no? Pero, pagdating ko dito, dalawa na, ito na yung x left ko. Ito yung x left, x right ko. Ito yung x left ko. Pagdating dito naman, ito na yung x right ko. Ito naman yung x left ko. So, hindi siya consistent. Meaning to say, hahatiin mo yung area nan. Pagka ganyan. So, instead, mas magandang vertical strip na lang. Kasi consistent to. Consistent na itong y high mo, consistent na itong y low mo. So, ayun. Hopefully, na-gets nyo yung bakit mas mainam na vertical strip. So, isolve natin siya using vertical strip. Again, ang vertical strip ay the integral of from x sub 1 to x sub 2 y high minus y low dx. So, ano si x sub 1? Ito yun, di ba? Ito yung first boundary mo, right? It's negative 1. Tapos ito, which is 2. Ito yan, 2. So, meaning to say, this would be from negative 1 to 2. How about itong y high? Ang y high mo ay itong upper function na yan. At yung upper function na yan ay si y is equals to x plus 2. Tama? So, lagay natin x plus 2. Tapos, ima-minus natin siya kay y low. Si y low ay ito. Kasi siya yung nasa ilalim. At siya ay si y is equals to x squared. Tama? So, meaning to say, this would be minus x squared dx. So, ayun, basic integration na lang. Ang integral nito ay 1/2 x squared. Ang integral ng 2 ay 2x. Minus ang integral ng 1/3 x cubed. From negative 1 to 2. Tapos, gawin nyo lang yung limits. So, 1/2 times 2 squared minus negative 1 squared. I-set up muna natin. Plus 2 times 2 minus 1. Ayan. Minus 1/3 2 cube minus times negative 1 cube. Okay? So, negative 1 ay what? Negative 1 squared ay 1 times negative. So, negative 1 pa rin to. So, gawin natin, tapos 2 squared ay 4. So, this would be
3 halves, right? Kasi 4 minus 1 is 3 times 1 halves is 3 halves. So, i-calculator mo kung calculator lang natin para di tayo malito. Yan. So, times 1 half, 3 halves. Okay. So, next is negative times negative 1 is positive 1 plus 2. So, 2 plus 1 to, which is 3, times 2, which is 6. So, lagay mo 6 plus 6, right? So, ito, 2 cube is 8. Wait, sige, i-ano lang natin. 2 cube is 8 minus times negative. Bali, magiging 9 at, 9. Ayan. So, using calculator, 9. So, times 9 times 1/3. So, divide natin ito sa 3 or multiply mo sa 1/3. So, ang answer ay 3. So, ito ay magiging minus 3. So, mawawala ito, magiging i-minus natin si 6 tsaka si 3, ito ay magiging 3. So, 3 halves plus 3 ay 9/2. So, lumalabas na ang area na ito ay 9 halves square units.